Magandang umaga, BSED Filipino 2-1. So ako nga pala, si Binibining Jamaica Cabusas, ang iyong gurong nagsasanay na magtatalakay ngayong araw. Ngunit bago yan, ay magsitayo muna tayong lahat para sa panimulang panalangin. So class mayor, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So muli, magandang umaga, BSED Filipino 2-1. Kumusta ang araw ninyo? Mabuti naman kung ganon. So bago kayo magsiupo, ay maaari nyo munang ayusin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan. So tapos na ba? Kung gayon ay maaari na kayong umupo. So class monitor, ay maaari mo bang itala kung sino ang mga narito at ang mga lumiban sa ating klase at pakibigay na lamang sa akin pagkatapos ng ating talakayan. So bago tayo dumako sa ating talakayan, ay magbabalik aral muna tayo tungkol sa ating tinalakay kahapon. So saan nga ba ito napapatungkol? Binibining Bilano. Magaling binibini tungkol sa pakikinig o sa makrong kasanayan sa pakikinig. Ngunit ibigay niyo muna ang mga halimbawa o mga uri ng mga tagapagkinig. Binibining Taray, magbigay ng isa. Eager Beaver, magaling. Binibining Vermont. Relax, magaling. Ano pa? Binibining Ronario. Tiger, magaling. Binibining Ichabia. Sleeper, magaling. So tama, talagang nakinig kayo ng mabuti sa ating huling talakayan. So sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng palarong aktibidad. Ito ay tinatawag na Buuhin Mo Ako. So makinig ng mabuti sa ating panuto. May papakita akong mga simbolo o larawan na kailangan nyo itong hulaan at buuin sa loob ng 1 minuto. So, ang sasagot ay bibigyan ko ng 5 puntos. So, itaas lamang ang kamay ha kung sasagot. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman. So, handa na ba kayo? So, maaari na tayong magsimula. So, una, ikaw ang sasagot. So, Binibining Bilano, ano ba ang iyong hula sa unang pahina? Tingnan natin kung tama ba si Binibining Bilano. Talumpati, tumpak! Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Sa pangalawa naman, Ginoong Kusap. Tingnan natin, Ginoo, kung tama ka ba. Tula, magaling, Ginoo. Bigyan natin si Ginoo ng 3 bagsak. Pangatlo naman, so sino ang may ideya? Ibang kamay naman. Okay, Ginoong Galindo. Ano ba sa tingin mo? Tingnan natin, Ginoo. Magaling, Ginoo. Tumpak, impromptu ang sagot. At sa panghuli naman, okay, Ginoong Fuertes. Ano ba sa tingin nyo? Ano ba sa tingin mo? Tingnan natin, Ginoo. Pagsasalita. So, tumpak, bigyan natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili. Ngayon ay base sa ating ginawang aktibidad. Ano kaya ang ating paksa ngayon? Sige, Binibining Taray. Ano ba sa palagay mo ang talakayan natin ngayon? Magaling! Ito ay tungkol sa makrong kasanayan sa pagsasalita. Ngunit bago yan, ay narito muna ang ating layunin. So, pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. So magkakamtan lamang natin ang layuning ito kung bibigyan niyo ako ng pera. P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa atensyon. BSED Filipino 2-1, maasahan ko ba kayo? Magaling! Sumuli, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa makrong kasanayan sa pagsasalita. Ngayon ang tanong ko, ano ba sa tingin ninyo ang pagsasalita? O ano ba ang inyong mga ideya o opinyon sa kahulugan ng pagsasalita? O Binibining Kalulo, ano ba sa tingin mo ang kahulugan ng pagsasalita? Maraming salamat, Binibini. Tingnan natin kung ano ang kahulugan ng pagsasalita. So pakibasa ng sabay-sabay ang kahulugan ng pagsasalita. Maraming salamat. So, tama ba si Binibining Kalulu? Tama. So, bigyan natin siya ng 1 bagsak.
So, ang pagsasalita daw ay isang kakayahan at kasanayan sa isang tao. So, ito ay proseso ng pagpapahayag ng mga damdamin, saloobin, kaisipan sa sarili, sa kapwa, sa grupo o sa publiko. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman. So, alam niyo ba na ang pagsasalita ay may 4 na uri na tagapagsalita? So, narito ang mga uri ng tagapagsalita. Pamilyar na ba kayo nito? Hindi pa pala. So ngayon ay isa-isahin nating bigyang kahulugan ang mga uri ng tagapagsalita. So una ay ang pagbasa sa itinakdang papel. Pagsasalita kung saan ay binabasa lamang ng speaker ang kanyang sasabihin. Alam niyo ba na ito ay ang pinakamahirap na uri ng tagapagsalita sapagkat nakapagdulot ito ng pagkabagot sa nakikinig. So narito ang halimbawa sa pagbasa ng itinakdang papel. Halimbawa, pagbasa sa hatol sa korte. O di kaya isa pa sa halimbawa ay yung nangangampanya. So ang pangalawang uri naman ay ang memoryadong papel. So pagibasa ng sabay-sabay, maraming salamat. So sa memoryadong papel, dito ay magagawang magsalita ng speaker sa pamamagitan ng pagmemorya ng kanyang sasabihin mula umpisa hanggang sa wakas. So naiintindihan lang ba? So magaling. At ang pangatlong uri naman ay ang impromptu. So, ano kaya sa tingin ninyo ang impromptu? So, binibining taray. Ano ba sa tingin ninyo ang kahulugan ng impromptu? Tingnan natin kung tama ang sagot ibinibining. So, impromptu ay biglaan ito na kung saan ang bibigkas ay walang ganap na paghahanda, walang kaalam-alam, dito ang mambibigkas na siya ay magsasalita. So, tama ba si Binibini? Tama nga, tumpak. So, bigyan natin siya ng 3 bagsak. So, pag sinabing impromptu, ang speaker ay may pagkakataong makapagsalita nang walang anumang kahandaan. So, halimbawa, pagbibigay mensahe sa birthday o di kaya'y oral recitation. At ang panghuling uri naman ay ang extemporaneous. So, ang extemporaneous, mayroon itong kahandaang taglay. Binibigyan ng tagapagsalita na makapaghanda ng kanyang sasabihin sa paraang pa-outline. Pinapalawak na lamang ito sa sandaling nagsasalita ng speaker o tagapagsalita. So, ito, ang extemporaneous, ito ang uri na may kahandaan na kung saan binibigyan ng speaker ng panahon para makapaghanda. Naiintindihan lang ba ang 4 na uri? Magaling? May mga katanungan pa ba tungkol sa aking tinalakay? Okay, wala na. So ano nga ang 4 na uri ng tagapagsalita? Una ay ang pagbasa sa itinakdang papel, memoryadong papel, impromptu, at extemporaneous. So, binibining, Vermont. Sa pangalawang katanungan, ano ang pagkakaiba ng pagbasa sa itinakdang papel sa extemporaneous? Para sa iyo, ano bang pagkakaiba ng dalawa? Magaling. So may mga katanungan pa ba o klarifikasyon? Kung wala na, ay dadako na tayo sa ating gawain. So sa inyong gawain, sa 10 papel, sumulat ng sanaysay patungkol sa mga napapanong issue at pagkatapos ay babasahin dito sa harapan. So, pipili ako ng mga mag-aaral na maglalahad dito sa harapan at bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. So, naiintindihan lang ba ang panong to? Kung gayon, ay magsimula na kayo. So, tapos na ang 5 minuto. So, ang maglalahad dito sa harapan ay si Binibining Cruz, Binibining Bilano, Binibining Urbinar, Binibining Ichabia, at Binibining Bayod. So, kayo magbahagi dito sa inyong mga sinulat sa harapan. So, magaling na ang ilang inihandang mga sanaysay. So, dahil ang mga paksa na kanilang napili ay maganda at yan yung mga paksa na issue ngayon. So, magaling BSL Filipino 2-1. So, ngayon, dadako tayo sa ating evaluasyon. So, basahin ang bawat bilang ng mabuti, tukuyin kung anong uri ng tagapagsalita at ilagay ito sa isang kapat na papel. So, naiintindihan lang ba ang paano to? Magaling at simula na ang inyong evaluasyon. So, kung tapos na, ipakipasa na inyong mga papel. Narito ang inyong takdang aralin.
Gumawa ng isang maikling tula na may malayang karuturan at ilalahad ito sa susunod na tagpo. Ilagay ito sa isang short bond paper. So sa susunod natin na tagpo ay maglalahad kayo dito sa ating harapan sa inyong ginawang tula. So narito ang iyong pamantayan sa paggawa ng tula. So, nilalaman na tema. So 10 kung malinaw at original ang tema at may makabuluhang mensahe. 6 naman kung malinaw ang tema, ngunit kulang ng kaunting sa lalim. At 3, kung malabo o wala ang temang ipinapahayag. Pangalawa ay ang imahinasyon at talinhaga. Malinaw ang paggamit ng tayutay, malinaw ang imahe sa isip ng mambabasa, at 6, kung kaunti lang ang tayutay at imaheng kailangan na paglinaw. At walang paggamit ng talinhaga o imahe. At ang panghuli ay ang originalidad at pagkamalikhain. So, ang kabuuang puntos dito ay 30 puntos. So, muli, maraming salamat BSL Filipino 2-1 sa pagkikinig. Ngunit magtayo muna tayong lahat para sa panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat BSL Filipino 2-1. Ngunit bago kayo lumabas ay pakipulot muna yung mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan at ihanay ang inyong mga upuan. So maraming salamat BSL Filipino 2-1.